Magandang gabi po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Rosemary. Nakatira dito sa isang baryo ng lalawigan ng Iloilo. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang isa sa mga karanasan ng aking ama tungkol sa isang babaeng hinangaan niya na nagtatrabaho sa karinderya noon sa pinagtatrabahuhan niyang construction. Ngunit ang nakakagimbal ay may tinatagong lihim pala ang babaeng iyon. Dekada 60 noong maganap ang pangyayaring iyon at ayon sa aking ama ay edad 22 pa lang siya ng mga panahong iyon at nagtatrabaho bilang labor ng construction sa isang gusali. Anya pa ay may nakilala siyang isang babae sa karinderyang kinakainan nila. Itago na lang po natin sa pangalang Elvira. Maganda umano ang dalagang iyon. Balingkinitan ang katawan. Mahaba ang buhok na palaging nakapusod at morena lang si Elvira. Sige na Elvira, payagan mo lang manligaw itong si Francisco. Wika ng kaibigang katrabaho ng aking ama na si Kaloy nang minsang kumain sila ng tanghalian sa karinderyang pinagtatrabuhan ng dalaga. Oo nga Elvira, matagal-tagal na rin ako nagpaparamdam sa iyong manligaw pero binabaliwala mo lang ako. Dagdag na wika ng aking amang si Francisco. Ay naku, ako'y tigil-tigilan nyo nga dyan. May ginagawa ako dito ha. Hindi ko kailangan ng lalaki sa buhay ko. Mas gugustuhin ko pang mag-isa kesa may kasamang lalaki sa buhay. Pare-pareho namang sakit ng ulo yan. Saway ng dalaga. Aray, grabe ka naman. Ang sakit mo naman magsalita, Elvira. Sapul ako dun ha. Pabirong wika ng aking ama. Matapos nilang kumain ng tanghaliang iyon, ay nagpaalam na sila sa dalaga at bumalik na sa trabaho. Ang sabi ng aking ama Kuya Bari, talagang tinamaan raw siya talaga doon sa dalaga. Dahil kahit anong gawin niya, ay hindi mawala-wala sa kanyang isipan ang dalagang si Elvira. Kaya naman, nagtsatsaga talaga siyang mangulit sa dalagang manligaw. Mapasagot lang niya ito. Elvira, ihatid kita mamaya sa inyo. Wika ng aking ama sa dalaga. Naku, wag Francisco. Kaya ko namang umuwi mag-isa eh. Pagkataray ng dalaga. Ay, ganun ba? O sige. Pupunta na lang kami ng mga katrabaho ko sa bahay niyo ha. Para naman maging formal ang panliligaw ko sa iyo. Anya ng aking ama. Napansin niyang biglang nag-iba ang ekspresyon ng mukha ng dalaga at biglang tumalim ang mga mata nito't sumimangot. Sige na Elvira, sabihin mo naman sa amin kung saan ang bahay niyo at pupuntahan ka naming mamayang gabi para manligaw ng formal itong si paring Isko. Wika pa ng katrabahong si Lito na ang tinutukoy nitong Isko ang palayaw na pangalan ng aking ama. Tinanong naman umano sila ng babae kung talagang seryoso ba sila sa sinasabi nilang pagpunta sa bahay ng dalaga. Oo naman, oo, seryoso kami. Maiksing tugon ng aking ama. Sige, kung mapilit kayo, sasabihin ko sa inyo kung saan ako nakatira. Anya ng dalaga at binigyan sila ng lokasyon kung saan nakatira ang babae. Natuwa naman ang aking ama
dahil ang buong akala niya'y pumapayag na ang babaeng liligawan niya sapagkat itinuro nito kung saan ito nakatira at anya pa ay magiging formal na ang kanyang panliligaw at makikilala na rin niya ang mga magulang ng babae. Kinahapunan, pagkalabas nila sa trabaho ay kaagad na nagkita-kita sina Lito, Kaloy, Doming at ang aking ama sa bukana ng baryo kung saan sila naninirahan. Pasado 6:00 na nang makumpleto silang magkakaibigan dahil sa may ginawa pa umano itong si Lito, samantalang si Kaloy at si Doming naman ay may pinuntahan pa bago dumiretso sa kanilang tagpuang magkakaibigan. Wow, ang tagal nyo naman. Mahigit 1 oras na ako naghihintay dito. O tinan mo, nilalamok pa nga ako eh. Reklamo ng aking ama. Ay nako, pasensya ka na paring Isko. Si nanay kasi ang dami-daming inuutos sa akin bago pa ako umalis. Pangangatwiran ni Lito. Ako nga rin eh. Pinakuha pa ako ni nanay ng yung mga gamit sa kamag-anak dun sa kabilang bahay bago ako pinayagang umalis. Sabat naman ito ni Doming. Ay nako, siya. Sige, tara na. Baka abutan pa tayo ng gabi sa daanan. Anya pa ng aking ama't bit-bit ang alak at manok na gagawin nilang pulutan kapag mag-iinuman na sa bahay nila Elvira. Ganoon raw po kasi noon, Kuya Bari. Kapag aakyat ka ng ligaw sa dalaga, kailangan mong magdala ng kakataying manok o kaya'y kahit na anong pagkain sa bahay ng dalaga. Nang sa ganun ay hindi ka tapunan ng arinolang may ihi ng ina ng dalagang nililigawan mo kapag may dala kang pagkain. Biro lang po. Respeto po kasi iyon sa mga magulang ng babae kapag may dala kang pagkain o kaya'y kakataying manok at alak sa bahay ng dalagang nililigawan mo, lalong-lalo na sa ama ng dalaga. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Ilang sandali pa'y kasalukuyan na silang naglakad patungo sa bahay ni Elvira. Habang naglalakad sila ay napapansin ng aking ama na tila ba palayo na sila ng palayo sa mga kabahayan at pawang naglalakihang mga talahiban na lang ang kanilang nakikita. May mga nadadaanan pa nga daw silang maliliit na kalsadang putikan na animoy paliguan ng mga kalabaw. Grabe naman dito, itong daanan na ito. Alam mo, buti na lang hindi nahihirapan si Elvira dumaan dito kapag pumapasok siya sa karinderya. Reklamo ni Lito. Naku, huwag ka nga magreklamo pa dyan. Bilisan na lang natin ang paglalakad para makarating kaagad tayo doon sa bahay ni Elvira. Wika ng aking ama. Oo na, ito na po at binibilisan ko na nga po ang paglalakad. Kahit na nagkakaputik-putik na itong salawal ko. Tugon at pabiro ni Lito. Makalipas lang ang mahigit 1.5 oras ay malapit na sila sa bahay ng dalaga. Kung kaya nakaramdam na ng nerbiyos ang aking ama dahil hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon ng mga magulang ng dalaga. Kapag sasabihin niya sa mga itong liligawan niya ang kanilang anak. Ay nako, bahala na. Basta kahit anong mangyari, liligawan ko si Elvira. Kahit pa habulin pa ako ng itak ng ama nito.
Wika ng aking ama sa kanyang isipan. Natanaw na nilang may kaunting liwanag pa ang bahay ng dalaga. Kung kaya alam nilang gising pa ang mga iyon. Kaya naman nagmadali na silang maglakad papalapit sa bahay. Noong papalapit na sila umano, ay napansin ng aking ama na tila ba may mga matang nagmamasid sa kanila sa paligid. Anya pa, bigla daw nag-iba ang klima ng hangin sa buong paligid. Sapagkat naging maalinsangan umano iyon at nakaamoy na rin sila ng tila mabaho na parabang may patay na hayop na nabubulok sa paligid. Tahimik lang akong naglalakad habang ang aking mga kaibigan ay nagrereklamo na't nakatakip ang palad sa kanilang ilong. Ano bang amoy iyon? Grabe, napakabaho naman. Reklamo ulit ni Lito. Naku, wag ka nang magreklamo pa dyan. Baka may namatay lang na daga dyan o tapos tinapon lang sa malapit. Tugon ng aking ama. Kaya naman, nagpatuloy lang sila sa paglalakad. Hanggang sa ilang sandali pa, ay biglang may nasipat na dalawang matanda ang aking ama. Tuon sa di kalayuan sa labas ng bakuran sa bahay nila Elvira. Sandali umano siyang napahinto at tinitigan ang matanda upang alamin kung sino iyon. O kaya'y baka iyon na nga ang mga magulang ni Elvira. Subalit bigla na lang siyang nagulat. Dahil sa muling pagsipat niya sa dalawang matanda ay bigla na lamang iyong naging asong malaki at nagbabaga ang kanilang mga mata sa dilim. Kaya naman napaatras silang magkakaibigan at akmang magkukubli sana. Subalit huli na ang lahat dahil nakita nilang kumaripas na ng takbo ang dalawang aso at mabilis na sinunggaban silang magkakaibigan. Mabilis na dinumog ng malaking aso ang kaibigan ng aking amang si Lito at agarang kinagat ito sa balikat. Mabuti na lamang at bitbit ng aking ama ang manok, kung kaya iyon ang nilapa ng nilalang. Naku po, tulong! Kinagat ako ng aswang! Sigaw ni Lito nang akmang kakalagkarin na ito ng nilalang sa pamamagitan ng bunganga at matalim na ngipin nito. Mabilis namang naghanap ng kahoy ang aking ama at noong makakita na nga siya ay agaran niyang hinambalos ang nilalang na kumakagat kay Lito. Kung kaya ang aking ama naman ang hinarap ng nilalang. Bahagya pa umano siyang napaatras nang bumaling sa kanya ang nilalang. Sa kadahilanang nagtataasan ang mga makakapal na balahibo ng nilalang at walang humpay ang pagtulo ng laway nito. Demonyo kang aswang ka! Talagang balak mo pa kaming patayin ha? Galit na hinampas ng bato ni Doming ang aswang. Kung kaya kumaripas na sila ng takbo pabalik sa dinaanan nila. Anya pa ng aking ama habang naririnig nila umano ang malakas na pagpagaspas ng pakpak at huni ng wakwak sa paligid ay sandali siyang napalingon sa pinanggalingan nila. At noong lumingon daw siya, Kuya Bari, ay nakita niya si Elvira na nakatayo sa may bakuran habang nakatanaw lang sa kanilang tumatakbo papalayo. Mabuti na lamang at nakatakas sila sa mga nilalang na humahabol sa kanila't walang nangyaring masama, kundi kaunting galos at sugat lang. Magmula nga noong mangyari iyon, Kuya Bari,
ay hindi na nila nakita pa si Elvira na pumasok sa karinderya at hindi na rin silang magkakaibigang nagtangkang bumalik pa sa liblib na tirahan ni Elvira. Dahil sa nalaman nila mula sa baryong nilabasan nilang magkakaibigan na aswang pala ang pamilya ni Elvira. Kung kaya sa liblib na ang mga iyon nakatira, sa kadahilanang pinangingilagan pala ang pamilya ni Elvira ng mga kababaryo. Kung kaya lumipat ang mga ito doon sa liblib na baryo. Magmula noon, kahit nabigo ang aking ama, ay hindi na lang siya pumunta doon sa karinderya sa Iloilo para malimutan lang ang kanyang minamahal na si Elvira. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po. Muling gumagalang, Rosemary. Magandang araw po sa lahat ng mga tagapakinig sa channel na ito at mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Sandra. Hindi ko po ito tunay na pangalan. At ako po ay nakatira dito sa Caloocan bilang isang kasambahay. Palagi po akong nakikinig ng mga kwento ng iba't ibang sender sa channel nyo. Kung kaya ay napapaisip akong ibahagi ko na rin po sa inyo, Kuya Bari, ang aking kwento noong dalaga pa lamang po ako at kasalukuyang namamasukan bilang isang kasambahay sa probinsya kung saan ako ipinanganak at nagdalaga. Kuya Bari, hindi ko na lang po babanggitin ang baryo kung saan ako nanilbihan bilang isang kasambahay. Respeto na rin sa dati kong mga mababait na amo at sa iba pang mga nakatira sa baryong iyon. Naganap po ang pangyayaring ibabahagi ko sa inyo, dekada 80. At itong mga panahong ito ay 16 pa lamang po ako. Isang araw, inuutusan akong bumili ng karne sa palengke ng kasamahan kong si Ate Roda na kasambahay ding katulad ko. Dahil sa nagpapaluto umano ang amo namin para sa panghapunan. Kung kaya, agaran na akong naglakad papunta sa palengke at bumili ng karne. Habang naglalakad na ako pauwi ay may nakabanggaan akong isang matandang lalaking may saklay-saklay na. Kaya naman kaagad akong humingi ng tawad sa matanda at inalalayan ko siyang makatayo. Naku po, Tang, sorry po, Manong, sorry po, Tang. Pasensya na po, hindi ko po talaga sinasadyang mabangga ko po kayo. Medyo may iniisip lang po ako. Paghingi ko ng paumanhin dito. Ay nako, iha, sa susunod, tumingin-tingin ka sa dinadaanan mo ha, para hindi ka nakakaperwisyo ng ibang tao. Saway ng matanda sa akin. Pasensya na po talaga, Manong, hindi ko po talaga sinasadya. Hingi ko ng paumanhin ulit sa kanya. Tinitigan niya ako ng masama at walang ano-ano ay tinapik niya ako sa balikat. Bago ito naglakad papalayo. Ngunit bago pa ito nakalayo ay tumingin muna ito ng matalim sa akin. Kaya naman kinabahan ako at agad nang ibinaling sa iba ang paningin. Dahil sa pakiramdam ko ay nanlalamig na ang buong katawan ko't pinagpapawisan na ako ng malalapot. Habang naglalakad ako pauwi ay ibang-iba na talaga ang pakiramdam ko. Kaya bago pa man sumama ang pakiramdam ko, halos patakbo na akong naglakad ng sa ganoon ay makarating ako kaagad
sa bahay. Saktong pagkarating ko ay nagulat naman si Ate Roda nang makita niya akong namumutla pagkabukas niya ng pintuan. Ay sus Mariosep, anong nangyari sa yung bata ka? Bakit ka namumutla? Pag-aalalang tanong sa akin at kaagad niya akong sinalo ng kamuntikan na akong matumba. Dahil sa hilong-hilo na talaga ako ng mga sandaling iyon. Inakay naman ako kaagad ni Ate Roda papasok sa loob ng bahay. Bago pa man kami makarating sa kusina ay walang ano-anong bigla na lang bumulwak ang aking suka. Kung kaya ay hindi sinasadyang nasukahan ko si Ate Roda sa dibdib. Ay sus Mariosep, ano ka bang bata ka? Ano ba nangyari sa iyo nagkaganyan ka? Tanong niya sa akin. Hindi na ako makasagot ng mga sandaling iyon dahil sa nanghihina na ako't nangangatog na ang buong katawan ko. Kung kaya, imbis na pagalitan ako ni Ate Roda ay agara na akong dinala nito sa kwarto namin at kaagad nang nilagyan ng langis ang tiyan ko. Subalit, sandali lang nawala ang sama ng pakiramdam ko. At maya-maya'y bigla na namang sumakit ang aking tiyan. Kung kaya napapaiyak na ako't namimilipit sa sakit ng tiyan. Diyos ko mahabagin, ano bang nangyari sa iyo iha? Hindi ko na alam ang gagawin ko. Natatarantang wika sa akin ni Ate Roda. Kwento ko naman kay Ate Roda kung ano ang nangyari sa akin sa palengke at yung tungkol sa matandang lalaking tumapik sa balikat ko. Naku po, Sus Mariosep, nabati ka bata ka noong matandang iyon. Narinig kong wika sa akin ni Ate Roda. Maya-maya pa'y nakita kong pumasok sa kwarto namin ang amo kong babae, kasama ang isang matandang lalaking may suot na sa tingin ko ay isang medalyon iyon. Agaran itong lumapit sa akin. Pagkatapos ay hinawakan niya ang dalawa kong palad. Tapos ay pinagdikit iyon sabay sabi ng, "Naku, may nagalit sa iyong matandang lalaki iha. Nasagi mo ang matandang ito, kaya galit na galit ito sa iyo. At ang malala pa, aswang ang matandang ito." Wika ng matandang albularyo. Kaagad na akong ginamot ng albularyo at napansin kong nag-usal ito ng mga salitang hindi ko maintindihan. Pagkatapos ay nagmuestro ito ng pakrus sa gitna ng noo ko at sa may sikmura ko. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Ilang sandali pa ay naramdaman kong unti-unti nang gumaan ang pakiramdam ko at nawala na rin ang panlalamig na nararamdaman ko sa katawan. Magiging maayos ka na iha. Huwag kang mag-alala. Kaya lang ay ang inaalala ko ay ang matandang aswang na iyon. Panigurado kong nagagalit na iyon sa ngayon dahil hindi nagtagumpay ang binabalak nito. Wika ng matanda. Nakaramdam naman ako ng takot nang marinig ko ang sinabi ng matandang albularyo. Kung kaya tinanong ko siya kung ano ang dapat naming gawin. Huwag kayong mag-alala. Ako na ang bahala sa aswang na iyon. Hihintayin ko siya hanggang mamayang gabi. Direktang wika ng matanda.
Makalipas ang ilang oras at sumapit na ang gabi, ay bigla na lamang kaming nagulantang nang biglang kumalabog ang bubungan. Kung kaya agaran namang tumakbo ang albularyo sa labas ng bahay at pagkatapos ay nagsisigaw ito ng, "Halika aswang! Lumabang ka ng patas! Hindi yung nagtatago ka riyan, animal ka!" Galit na sigaw ng matanda. Dahil sa narinig namin ang isang huni ng aswang at ang pagpagaspas ng mga pakpak nito, kung kaya napasilip na rin kami sa may bintana kung ano na ang nangyari sa labas. At doon nga'y nakita ko ang isang malaking pusang nagbabaga ang mga matang namumulat, tumutulo ang mga laway nito sa lupa. Maya-maya pa'y nakita kong nagsagupaan na ang nilalang at ang albularyo. Nakita kong hinambalos ng buntot ng pagi ng matandang albularyo ang aswang. Kung kaya, agara namang sinunggaban at kinalmot ng nilalang ang albularyo. Ngunit noong akmang lalapit na ang aswang sa albularyo, ay agara naman itong hinambalos ng matanda at galit na galit itong nagwika ng, "Demonyo kang aswang ka! Kababaryo ko ba talaga ang pinagbalakan mo ng masama, ha?" Galit na wika nito habang hinahambalos ng paulit-ulit ng buntot ng pagi nang malakas ang aswang. Kung kaya ay nagpagulong-gulong ito sa lupa. "Ano, kaya mo pa ba, animal ka?" Pasinghal na wika ng albularyo at patuloy pa rin ang paghambalos nito sa aswang na gumagapang na sa lupa. Nakita kong hirap na rin ang nilalang. Hanggang sa walang ano-ano, ay bigla na lang itong gumapang papalayo sa albularyo hanggang sa tuluyan ng itong nakawala at nakalayo. Makalipas ang ilang sandali, ay tuluyan ng nawala ang aswang. Kaya naman, nakita kong bumalik na sa loob ng bahay ang albularyo at pagkatapos ay nagsabi ito ng, "Huwag na kayong mag-alala pa dahil hindi na babalik ang aswang na iyon at nagawaan ko na rin ng paraan pa," wika ng albularyo sa amin. Sinabi rin itong bago pa man nakalayo ang nilalang ay napuruhan niya iyon at tiyak na bukas lang ay mawawala na iyon ng buhay. Kinabukasan nga'y naging maayos na ang pakiramdam ko. Kung kaya ay inaya na ako ni Ate Rhoda na mag-ikot-ikot sa baryo namin at makibalita na rin. "O iha, maayos na bang pakiramdam mo?" tanong ni Ate Rhoda sa akin. Kung kaya sinabi ko sa kanyang maayos na at magaan na rin ang pakiramdam ko. "Ay salamat sa Diyos, mabuti naman kung ganoon. Kamuntikan ka na pala kahapon. Kung hindi kumuha ng albularyo ang amo natin, nako, paniguradong pinaglalamayan ka na ngayon. Dahil hindi lang pala bati ang ginawa sa'yo ng aswang, kung hindi niyanggaw ka na rin sa pamamagitan ng pagtapik sa balikat," wika ni Ate Rhoda sa akin. Bago kasi umalis ang albularyo sa bahay, ay sinabi nitong kamunti ka na umano akong mayanggaw. Subalit hindi kinaya ng katawan ko, kung kaya agaran akong nagkasakit. At kung nagkataon pang natagalan siya umano ng dating sa bahay, ay paniguradong kinagabihan pa lang ay binawian na ako ng buhay. Kaya naman, magmula nang mangyari sa akin ang karanasan na iyon, Kuya Bari, ay nag-iingat na talaga ako at palagi na rin akong nagdadala
ng kapirasong luya. Ayon na rin sa utos ng albularyo sa akin dahil batiin pala ako umano ng masasamang nilalang. Kung kaya palagi akong nagbibitbit ng kahit anong panglaban o pangontra sa mga nilalang na hindi natin nakikita at sa mga nagpapanggap lang na tao. Matapos po ang pangyayaring iyon ay nabalitaan na lang naming may namatay na matanda sa kabilang baryo at ang naging dahilan ng pagkamatay umano nito ay nang dahil sa latay sa buong katawan nito. Hindi malaman kung saan iyon nakukuha o nakuha ng matandang yumao. Sinabi naman ng albularyo sa amin na makiramay umano kami at kumpirmahin kung iyon ba ang matandang may kagagawan sa akin. Kinagabihan ay agaran naman kaming nagpunta ni Ate Rhoda sa bahay ng may patay at doon nga'y nakumpirmang kung iyon ang matandang may saklay na tumapik sa balikat ko. At nakita ko ring puro latay nga ng buntot pagi ang buong braso nito. Maging ang mukha ng matanda ay may iilang latay din. Kung kaya, doon nga ay nalaman namin ni Ate Rhoda na iyon talaga ang aswang na sinagupa ng albularyo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po. Muli, gumagalang Sandra. Bago ko po umpisahan ang kwento kong ito, nais ko lang po muna kayong batiin ng isang maganda at mapagpalang araw, mga kasundo. Lalong-lalo na po sa butihing narrator natin na si Kuya Bari. Nais ko lamang pong ibahagi ang karanasan namin ng aking kapatid na magpahanggang ngayon ay hindi ko pa rin malilimutan. Itago niyo na lang po pala ako sa pangalang Glenda. Kasalukuyang nakatira dito sa Maynila pero tubong Cagayan de Oro po ako at doon magaganap ang pangyayaring ibabahagi ko po sa inyo. Nangyari po ang karanasang ito dekada 80 at 16 anyos pa lamang ako noong mga panahong iyon. At ang nakababata ko pong kapatid na itago na lang din natin sa pangalang Jerome ay nasa 8 taong gulang ng mga panahong iyon. Hindi ko na po sasabihin ang eksaktong lokasyon kung saang baryo nangyari ito bilang respeto na rin sa mga naninirahan sa baryong iyon. Isang araw, nangunguha kami ng aking nakababatang kapatid ng mga gulay sa tabi ng ilog malapit sa bahay namin para may maiulam sa tanghaling iyon. Madalas kasi kaming manguha ng mga gulay kung saang gubat o baryo pa kaming napapadpad ng kapatid ko, lalo na kapag maliwanag pa. Minsan din talaga ay kakailanganin naming makakuha ng maraming mga gulay. Ito na rin kasi ang itinitinda ng aking ina para na din makabili kami ng bigas at iba pang pangangailangan sa loob ng bahay. Paminsan-minsan naman ay nakakakuha kami ng mga ligaw na prutas at iba pang gulay na pwede ding ipagbenta kinabukasan. Isang araw, 2:00 pa lang ng hapon na iyon, ay nakahanda na ang mga gulay at iba pang prutas na ilalako naming magkapatid kasama ang aking ina. Ako ang tagabitbit ng gulay at ang kapatid ko namang si Jerome ang tagasigaw ng gulay. Bali, 3 po kaming magkakasamang maglalako. Pagsapit ng 3:00 ay nag-umpisa na kaming maglako sa baryo namin.
Habang naglalako kami ay inaalok ko rin sa mga nadadaanan naming mga kabahayan hanggang sa sumapit na ang 4:00 na ay kakaunti pa lang ang naibebenta namin. Makalipas pa ang kalahating oras ay hindi pa rin nauubos ang mga paninda namin. Dahil maliwanag pa naman ang paligid, naglako pa kami kung saan-saan. Medyo marami pa rin kasi ang paninda namin. Habang naglalakad papunta sa kabilang baryo, ay naisip ng kapatid ko na magpahinga muna dahil napapagod at nagugutom na siya kakalakad. "Nay, magpahinga naman po tayo," wika ng kapatid ko. Nagsabi naman ang aking inay na kailangan na naming magmadali sa paglalako nang sa ganun ay hindi kami abutan ng gabi sa daanan. "Ay naman pagod na po talaga ako, inay." Umupo sa tabi ng daan ang kapatid ko at mula sa kinauupuan niya ay may napansin siyang panaderya sa tawid ng daanan. Agad naman itong nagsabi kay inay na kung pwede ba ay bawasan ang pinagbentahan ng gulay upang bumili ng tinapay. "Sige na po, nay. Kahit isa lang pong tinapay. Gutom na po talaga ako," sabi nito sa aming ina. Nang matanong ko naman ang panaderya, ay natakam din ako sa mga paninda nitong mga tinapay. Napakabango kasi ng amoy nito na tila ba bagong luto lang, at kahit nasa kabilang kalsada ay amoy na amoy ko pa rin at napansin ko ring pinipilahan ang panaderyang iyon. Kaya nagwika si inay na baka masarap nga ang paninda nitong mga tinapay. "O siya. Sige, 2 lang ang bilhin mo ha, dahil hindi pa natin nauubos ang mga paninda natin. Sige, bilisan mo lang ha at gagabihin na tayo," utos ng aking ina. Agaran naman kaming naglakad ng kapatid ko papunta sa kinaroroonan ng tindahan. Habang papalapit ako ay nagtataka naman ako nang biglang mapansin kong nagtitinginan sa amin ang taong nakapila doon. Subalit hindi ko na lamang pinansin iyon at nakatuon lang ang pansin ko sa bandang unahan. Dahil na rin sa iisang klase lang naman ang ibinebenta nitong mga tinapay. Habang naghihintay ako na makabili, ay may biglang nagsalita. Kung kaya napatingala ako at nakita ko ang isang matandang nasa unahan ko at nagwika ito ng, "Iha, mukhang bago ka lang bumibili dito ah." Nagulat naman ako at sumagot sa pagaralgal kong boses. Opo, naglalako lang po kami kasi ng mga gulay. Nagutom po kasi ang kapatid ko, kaya bibili po sana ako ng tinapay." "Ay oo, iha. Masarap ang tindang tinapay dito. Madalas ngang nauubos kaagad ang tinapay na nga dito itong mga tinda nila. Dahil sa bukod na masarap na, may palamang karne pa ang tinapay." Bulalas na wika ng matanda. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Nakita kong takam na takam ang kapatid ko sa sinabi ng matanda. Kaya naman hinatak nito ang damit ko at bumulong ng, "Ate, gutom na po talaga ako."
Noong marinig ito ng matanda, ay agad ito nagwika ng, "Ay, sige, mauna ka na iha, at mukhang gutom na gutom ang kapatid mo." Nagulat pa ako nang sumigaw ito ng, "Oo, sige, paunahin ninyo itong mga bata para makabili na ito ng masarap na tinapay." Natuwa naman ang aking kapatid sa narinig dahil gumilid ang mga namimili at tumingin sa kinaroroonan namin magkapatid. Napansin ko rin na nakangiti ang mga tao sa amin ng kapatid ko at para bang tuwang-tuwa ang mga iyon. Noong makalapit na kami, ay agad namang ngumiti ang lalaking nagtitinda at nagtanong pa ito, "O iha, ilan ba ang bibilhin mo?" Dalawa lang po sana." Magkano po ba?" Sagot ko sa lalaking nagtitinda. Napakunot-noo ako nang magsabi ang matanda ng, "Naku, huwag mo nang bayaran iha. Sa inyo na lang yang tinapay." Kaagad na inabot ng matanda ang tinapay at nagpasabik sa kapatid ko. Kaya pagkaabot ni Jerome ng tinapay, agad naman itong tumakbo papunta kay inay. Nagpasalamat naman ako at gumanti lang ng ngiti ang matanda. Agad naman na kaming nagpatuloy sa paglalakad. Hindi pa man kami nakakalayo sa tindahan ay may narinig ang aking ina. Kung kaya agarang pinatahimik kami nito. Nay, bakit po?" Tanong ko dito. Sumagot naman siya nang may narinig umano siyang huni ng ibon. At anya pa ay ngayon palang umano niya iyon narinig sa tanang buhay niya. Kaya naman kinutuban siya at agad na pinagmadaling maglakad si Jerome. Habang ang kapatid kong si Jerome ay sarap na sarap sa kinakain nitong tinapay. "Ang sarap naman talaga ng tinapay, ate. Tingnan mo oh. Sana bukas dumaan ulit tayo dito, inay. Ha, bili tayo ulit." Wika ng kapatid ko. Nagulat naman ako nang bigla na lang sininghalan ng aking ina si Jerome. At anya pa ay bilisan na naming maglakad at maggagabi na at baka hinahanap na kami ni Itay. Sa kadahilanang napapansin na ni inay na magdidilim na ang paligid. Kung kaya, hinatak niya na ang nakababata kong kapatid at nagmadali na kami sa paglalakad. Noong makarating na kami sa bahay, ay padabog na kinatok ng aking ina ang pinto ng bahay at nagsisigaw, "Lino, Lino, buksan mo itong pinto. Hinahabol kami ng mga aswang." Agad namang kaming pinagbuksan ng aking ama ng pinto. Kung kaya patakbo na kaming pumasok sa loob ng bahay. At saktong pagpasok nga namin ay agarad na kaming nakarinig ng mga yabag sa bubungan namin na gawa lamang sa pawid. Galit naman ang aming ama at agad na kumuha ng bagakay na may tulis ang dulot. Nagyayayaw-yaw ito at pinagagalitan ang aming ina. "Naku naman, saan ba kasi kayo nang galing at sinusundan kayo ng mga nilalang dito?" Galit na patanong na wika ng aking ama sa aking ina. Nagpunta kami dun sa kabilang baryo para magbenta ng mga gulay na nakuha ng mga bata kanina." Habang nagkakasagutan ang aking mga magulang, ay umiiyak din ang kapatid ko sa sakit ng tiyan na ikinagalit ng husto ng aking ama. Agad namang nagsiga si inay sa gilid ng bahay ng goma at nagsisigaw sa mga kapitbahay at humihingi ng tulong. Noong marinig ni Aling Tess ang sigaw ng aking ina, ay agaran ring itong sumigaw
na may tao umano sa itaas ng bubungan namin. Si Aling Tess, Kuya Bari, ay isang manggagamot sa baryo namin. Lahat ng mga nagkakasakit sa baryo o sa kabilang baryo ay dinadayo siya upang magpagamot. Kaya naman, noong makita niyang namimilipit sa sakit ng tiyan ang nakababata kong kapatid, ay pumasok siya kaagad sa bahay. Agad niya itong nilapitan at agaran niya itong pinahiran ng langis na ginagamit nito sa panggagamot. Habang ipinapahid ang langis, ay tila ba may ibinubulong dito si Aling Tess. Noong mahaplusan ni Aling Tess ang tiyan nito, ay naghihiyaw ang nilalang sa itaas na parabang nasasaktan iyon, at mas nagiging agresibo ang nilalang na parabang gusto nitong pumasok sa loob ng bahay. "Lintik kang aswang ka, pati bata balak mong yang gawin." Noong mabanggit ni Aling Tess yun, ay agad na alala ni Inay ang tinapay na nabili namin sa kabilang baryo. Nang sabihin niya kay Aling Tess na walang ibang kinain ang kapatid ko kundi ang tinapay na may palamang karne lang. Kitang-kita naman sa mga mata ni Aling Tess na nagulat ito. Agad humingi ng isang basong tubig si Aling Tess at inusalan ito ng orasyon. At pagkatapos noon ay ipinainom kaagad kay Jerome. Pagkainom ni Jerome ng tubig ay walang ano-anong sunod-sunod na nagsuka si Jerome hanggang sa maisuka niya ang isang kapirasong daliri ng tao. Gulat na gulat kami at pati si Inay ay napaduwal na rin sa pandediri. Takang-taka talaga lahat kami dahil papaano nagkaroon ng daliri samantalang tinapay at karne lang naman ang kinain ng kapatid ko. Ayon sa manggagamot ay kamuntik na daw na mayanggaw ang kapatid ko. Iyon daw ay ang pamamaraan ng mga aswang na nagbebenta sila ng kung ano-anong pagkaing tao na akalain mo ay normal na pagkain lang ito. Maya-maya'y lumabas si Aling Tess at hinarap ang nilalang. Itinaas nito ang kanyang medalyon na nasa liig niya. Walang ano-ano ay biglang pumagaspas papalayo ang nilalang at parabang takot na takot ito doon sa medalyon. Noong araw ding yun ay gumaan na rin ang pakiramdam ng aking kapatid at tuluyan nang nawala ang sakit ng kanyang tiyan. Magmula po noon, Kuya Bari, ay hindi na kami pinayagan pa ng aming itay na sumama upang maglako ng mga gulay. Sa halip ay si Inay na lang ang naglako nito at hindi na rin lumalayo ang aking ina sa mga ibang baryo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po. Gumagalang, Glenda. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang sundo.